Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan si Brother Eli Soriano sa kanyang radio program ay paki-like naman ang video at i-share na rin at panoorin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Si Brother June de los Reyes. At mga kababayan, ako po'y muling patuloy na nag-aanyaya at kasama ang paghihimok. Sapagkat alam po natin na laganap sa buong mundo ang lahat ng mga kasakiman, ang lahat ng mga nangyayaring kaguluhan, sa politika may imperialismo, sa lahat ng mga samahan may kaguluhan, anumang uri, puro patayan, pag-ibig sa salapi. At ganun din po dito sa tinatawag na relihiyon, ay marami din po tinatawag na pagkakanya-kanya, at yung mga tinatawag na hindi pagkakaunawaan. Kaya nga po, ang tulad ng sinasabi ng Panginoon, kinakailangan po na ang lahat ng mga nangyayari dito sa lupa ay batay po sa banal na kasulatan. At alam kong ang ating mga ibang kasama dito ay sumasangayon sa aking sinasabing yon. At batay po sa banal na salita ng Panginoon, ang mga nangyayari ang wika katulad ng sinabi ng ating banal na Ama dito po sa kanyang aklat ng mga ngaral, ang lahat ng wika ng mga nangyari ay nangyayari at mangyayari pa. At wala na pong ibang magagawa pa ang demonyo. Wala na pong ibang kasamaan pang wika kung ito'y lalagpas na dun sa mga tinatawag na pag-iimbento. At dahil po dito, ayon po sa Panginoon, sa Amos 3:7, ay wala siyang gagawin na hindi muna niya ipahahayag ang kanyang lihim o plano sa kanyang mga lingkod na propeta. At ang mga lingkod pong propeta na kanyang isinugo upang maisulat ang kanyang mga tagubilin, ang kanyang kalooban, ito po ang aking ipinaghihimok sa bawat isa, sapagkat katulad natin, marami tayong mga ibang kababayan na marami na pinuntahan kung ano-anong relihiyon, kung ano-anong samahan, narito, bangayan dito, bangayan dyan. Ngunit nasa ng pag-ibig, mga minamahal? Sinasabi nilang sila'y kay Kristo. Sinasabi nila sila'y ligtas at kayo ay mga mali. Ngunit ang mapapansin natin, mismong sa mga taong iba na nagsasabing sila'y sa Panginoon, yun ang hindi nakikitahan ng tunay na bunga at talagang pamumuhay na aayon sa banal na salita. Kaya po dahil dito, wala po tayong ibang pinangangalandakan kundi ang banal na kasulatan. Ang wika ng Panginoon, ipamuhay ninyo at sundin. Kung ano ang pinag-uutos ko sa inyo, siya ninyong susundin at gagawin, huwag ninyong babawasan at huwag ninyong daragdagan. Kaya po sa aming pamumuhay, bilang resulta ng pagsusuri mula po batay sa banal na kasulatan, ang aming pong sinusunod ay ang aral ng Panginoong Jesucristo, batay sa banal na ebanghelyo, at marami po rin nagsasabi na sila ay full gospel, pero pag nakita nyo po yung aral, meron pong may pastora, meron pong may tinatawag na nangangalandakang nangihingi sa kalye kung saan-saan. Alam niyo po, maraming ganito mga katuruan. At maraming salamat. Yan na, Brother June de los Reyes. At ngayon naman po, bibigyan natin ng pagkakataon si Pastor Esteban Rillo. Gaya nga po ng sinabi ng ating katabi, patid sa pananampalataya, talagang wala hong aklat tayong dapat sundin kundi ito lamang, pagkat ang pinag-uusapan hong turo, ay kaya nanaog ang ating Panginoong Jesucristo at ng katawan tao sa kapangyarihan ng Diyos upang sabihin sa atin kung ano marapat natin gawin. Subalit wala siyang sapat na panahon upang mapuntahan ng lahat ng tao at sabihin kung kaya't nag-iwan siya ng banal na sulat na ito na wala tayong dapat pagkatutuunan ng ating pananampalataya kung hindi ito upang kamtin natin ang pinagpala at buhay na pangako ng Diyos. Life everlasting. At yan po ay nababatay lamang sa tunay na pananampalataya. Ang tunay pong pananampalataya ay yung bunga ng kaligtasan. Kinakailangan pong isang nagsasabi niya sa sumasampalataya sa Diyos ay siya nagpaligtas doon sa tagapagligtas. Sapagkat everyone needs a Savior because he cannot save himself. Kaya po ang Kristong ito ang ating sinasamba at pinaglilingkuran sapagkat siya lamang ang marapat nating sundin ang kanyang mga turo. Siya lamang ang katotohanan. Siya lamang ang buhay, siya lamang ang daan, walang makararating sa kanyang kalangitan kundi sa pamagitan lamang niya. Ano pa ang hinahanap ng maraming mga tao? Bakit napakaraming gulo? Bakit maraming sinabi ng kapatid nga naman dito na maraming nagsasabing kanya-kanya? No, that's wrong.
Sa 4:2 ng Deuteronomio, sa matandang tipang sinasabi raw ng Diyos, huwag ninyong babawasan, huwag ninyong dadagdagan ng aking kasulatang ito. Whatever is written there, do it if you want to be holy. Sa 12:32, ganun din ang Deuteronomio. Ganun din ang sinasabi. Sa 34:16 ng Isaias, ganun din ang sinasabi. Maigpit ho ang tagubili ng Diyos na huwag ninyong babaguhin ang aking pananalita, sundin ninyong may kabanalan at pagsuko ng sarili, upang kayo ay kilalanin ko sa inyong mga puso, sapagkat ang Diyos po ay sa puso tumitingin. Kaya po, kung nasa natin na makita ang Diyos at tayo mapasama sa kaharian ni Kristo, wala pong tayong pagpapatuunan ng ating pananampalataya na bunga ng kaligtasan kung hindi ito lamang banal na kasulatang ito. Marami pong nagsasabi na binabago nga ang salita. Nabasa rito yung mais, sasabihin ni bigas. Ayun. Mangyari nga binibigyan ng sariling pakahulugan sapagkat meron silang layon sa kanilang buhay. Kung ang tunay na layon ng isang umahawak nito ay yung mata mo lamang, ang tunay na pangako ng Diyos, buhay at pinagpala. Sinasabi ko nga, ang buhay na walang hanggan, makakamtan lamang natin to sa pagsunod sa turo ng ating Panginoong Kristo at wala na. Walang taong banal sa mundong ito. Walang taong makapagliligtas sa kanyang kapwa-tao. All have sinned and come short of the glory of God. So nobody can save anybody else except Christ, the Savior who came down to seek and save the sinner. So mga kapatid kong iniibig at pinamahal, wala po tayong pupuntahan kundi ito lamang. Huwag tayong tumingin sa denomination. Denomination has nothing to do. Ang sinabi nga ng kapatid ko sa Maraming salamat po, Pastor Esteban Rillo. At ngayon naman po, mga kaibigan, tugod po sa kahilingan ng ating mga nanonood na hindi po lamang Kristyanismo ang ating pag-uusapan. Meron po naman tayong representante ng relihiyong Islam. Ang kasama natin ngayon, ang magbibigay ng kanyang paliwanag ay walang iba kundi si Ustad Najib Razul. Maraming salamat po. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace and blessings of Allah be upon you all. First of all, as Muslims, we are coming from a very different point of view because we differ in looking at Islam. We're talking about religion. In the first place, ang Islam po, hindi lang tumitingin dun sa pang-spiritual na pangangailangan ng tao. Of course, we have in Islam the belief that there is only one God, that He begets not, and He is not begotten, and there is none that is comparable to Him. This is first article of Islam. And we believe in all the prophets of God, in all the revelations of God. We believe that there is the day of resurrection, the day of judgment, and also heaven. Of course, we believe in that, and likewise hell. Ganun po ang paniniwala ng Islam. But Islam, as a way of life, doesn't confine itself purely on the spiritual aspect. Hindi po. Because the Quran as a book which perpetually governs the Muslims all over the world, the countries, yung mga bansa na kung saan ang Islam ay nagiging parte na rin sa pampolitika nila, yung sosyal na pangangailangan, yung ekonomiya. Kasi Islam as a religion, as a din, as a way of life, embraces all the aspects. Kaya hindi lang po pananampalataya ang nailalagay doon o ang nabubud doon, kundi pati na lahat ang pangangailangan ng tao. You may be surprised to see that we have 51 Muslim majority countries in the world. 51 po na bansa sa buong mundo. At least, ang mga bansa na ito, ang mga batas po na umiiral sa mga bansa na yan, ay kinuha doon sa Quran. In other words, those societies live according to the dictums of the Quran. Now, since this government lives according to the dictums of the Quran, that means those government lives according to the dictums of God. Meaning, the words of God are being implemented in the society. What governs the political, the social, the economy is all taken from the Quran. Meaning, strictly speaking, we're taking all the injunctions from the Quran and apply that in our society. Now, talking of the belief, palagay ko, wala tayong masyadong dyan sa paniniwala dahil kung paniniwala ang pag-uusapan, ang mga Muslim ay naniniwala sa iisang tagapaglikha ng lahat ng sangkatauhan. Of course, siguro magkakaroon ng diferensya ang pananampalataya ng Muslim kung ihahambing po natin sa pananampalataya ng mga kababayan natin ng mga Kristiyano. Halimbawa po sa pagkakaiba sa pagtingin natin sa personality ni Jesus, ni Isa al-Masih ibn Maryam. We look at him as a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. In fact,
no Muslim is a Muslim unless he should believe in Jesus. That's an article of faith, that we have to believe in Him, that we have to accept Him as one of the mightiest messengers of God. Yan lang po. Maraming salamat sa Ustad Najib Razul. Ngayon naman po, Brother Eli Soriano. Magandang hapon po muli. Pasintabi sa lahat ng ating panelists ngayon, ano? Kasi ang ating yatang pinag-uusapan yung kakanyahan ng ating mga relihiyon, ano? Kung ano naman ang amin, kung ano ang kanila. Sa amin po, gaya ng nasabi ko nung nagdaang pang nakaraan, ay ang aming paniniwala nakabase sa Biblia, at wala kaming ibang pinaniniwala ang authority ng pananampalataya kundi ang Biblia. With due respect to our Muslim scholar brother here, ngayon ganito, meron ako napupuna na sinabi nitong ating mga kaibigang panelist, ano? Kagaya halimbawa ni Mr. Paano ang pangalan niya, Joseph? Ustad Najib Razul. Ano ba palayaw doon? You can call me Ustad. Ustad. Ayan. Sabi niya kasi, nobody is a Muslim unless he believes on Jesus Christ. At kung totoo ang sinasabi ng Muslim na sila'y naniniwala kay Jesus Christ, bakit nila sinasabi sa kanilang first article of faith that God begets not and is not begotten? According to Jesus Christ, He is the begotten Son of God. Lalabas, mayroong contradictory statement ang Muslim faith. Kasi, if you really believe in Jesus Christ, you must believe that God begets, which is contrary to the first article of Islam faith, that God is not begotten and He begets not. Yun ang paniniwalang Muslim. Ngayon, doon naman sa sinabi ng ating kapatid na mga nauna, wala naman akong makitang pagkaiba sa aming paniniwala, kundi doon sa sinabi ng isa nating magulang dito, na ang sabi niya, wala raw taong makakapagligtas. Wala raw taong makakapagligtas. Kasi po, yung salitang pagliligtas, it's a very broad word sa Biblia. Alam nyo, meron hong taong makakapagligtas Dito po sa unang Timoteo 4:12, ganito ang ating mababasa. Mag-ingat ka sa iyong sarili, 4:16, at sa iyong turo, manatili ka sa mga bagay na ito. Sapagkat sa paggawa nito, ang iyo ring sarili ang ililigtas mo. Ang kausap po rito'y tao, si Timoteo. Paggawa mo nito, sabi ni San Pablo, ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, pati ng mga nagsisipakinig ka sa iyo. Kaya po, meron din taong makakapagligtas. Kaya lang, dapat natin liwanagin, specifically, ano bang kaligtasan ng pinag-uusapan natin? Yung bang kaligtasan sa impyerno? Kaligtasan sa gutom? Marami kasi yung sinasabing kaligtasan sa Biblia, Joseph. Kaya, tutulak ko doon sa sinabi ng magulang natin na walang taong makakapagligtas, walang denominasyon na makakapagligtas, konforme sa kaligtasan. Ayun ang aking paniniwala. Doon siguro kami nagkakaiba nitong ating, gaya ni kaibigan John de los Reyes, wala siyang iglesyang ipinangangaral, ang kanya fellowship, hindi ako nagkakamali, sa Biblia ang nakalagay iglesia. Kaya kung talagang ang layo ng isang tao ay kaligtasan, siyempre, kukumporme siya, gaya ng sinabi ng ating pastor na matanda rito, kukumporme siya sa lahat ng sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang Biblia hindi nagsasalita ng walang kabuluhan. Maraming salamat, Brother Eli. Ito po ang tanong at ang pinakasagot ay ibibigay sa atin ng ating apat na panauhin. June? Ayon po sa banal na kasulatan, kailangan po ang iglesia. Marami po tayong naririnig, hindi na kailangan ng relihiyon, hindi na kailangan ng iglesia. Yan po'y bulaan, yan po'y aral na galing sa kadiliman, sapagkat ayon po dito sa isang talata na ating mapapakinggan at pagbigyan niyo po akong basahin ito sa pagkakaliwat na po sa wikang Tagalog. Dito po sa aklat ng Efeso, kabanatang 5 at sa talatang 23, narito po ang nasusulat. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. At sa talatang 27, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay,
kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. At napakahalaga po na sinabi ng Panginoon Kristo sa Mateo 16 at 18 na kanyang itatatag ang kanyang iglesia. At sa Colosas 1:18, yan po'y palasak na po nating naririnig sa maraming mangangaral. Ang katawan po na siyang iglesia, ang ulo ay ang Panginoong Kristo. Kaya ang iglesia po ay kailangan-kailangan. Kaya doon po sa mga pastor at mga mangangaral na nangangalandakang ipinagpipilit na hindi na kailangan ng iglesia, hindi na kailangan ng relihiyon, hanggat may pagkakataon po, mag-isip-isip po tayo, manumbalik sa katotohanan, katalikuran ang lahat ng kamaliang yan. Kaya sa ating pong mamumuhay, sapagkat ang wika, tayo ay inilalakip sa kanyang katawan at napakahalaga, mga kababayan, ang iglesia sapagkat ito ang katawan ni Kristo at ito ang kanyang ililigtas. Maraming salamat. Allow me time, friend. Okay. At susunod naman po ay si Pastor. Kami po ay hindi nagkakalayo nitong aking katabi. Pagkat naunahan ako sa ibang verses, sapagkat yan ho lamang ang maraming mga kailangan nating malaman. Sa 1:17 at saka 1:18 ng Kolosa, ganito sinasabi, at siya'y una sa lahat ang ating Panginoong Kristo ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya, sa ating Panginoon. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Kaya mga kapatid, maiksi po lamang aming mga pananagot dyan, sapagkat napakamahalaga po yan na kinakailangan mayroong iglesia. At ang iglesia ay binubuo ng lahat ng mananampalataya kay Kristo Jesus. Yung sumunod sa kanyang turo, magsihayo kayo, ang sabi sa mga apostol. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo ng kaligtasan, ang lahat ng sumampalataya at mabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ay maliligtas. Yun po ang mahalaga. Maliligtas. Kaya po ang lahat ng kasama rito ay ligtas. Hindi ho maaaring makasama rito ang hindi ligtas. Kailangan sundin, mahigpit natin sundin ang turo ng ating Panginoong Kristo na namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. At yan po mga kapatid ko, nais kong banggitin ang sinabi ng ating kapatid, hindi para tayo magdebate rito. Ang akin pong sinasabing magliligtas ay si Kristo Jesus lamang mula sa ating mga kasalanan. Kung yung pong pagliligtas na personal salvation ay ewan ko, hindi ko pa inaabot yun, baka sakali. Pero ang akin pong binabanggit sa kaligtasan dito, yung ipinanawag ng ating Panginoong Kristo, nagpakahirap siya at sinagot ang lahat, ang katubusan natin mula sa kasalanan. Walang ibang taong makatutubos na ating kasalanan, kundi si Kristo lamang. Amen? Maraming salamat, Pastor Rilio. At ngayon naman si Ustad. Tungkol po naman dito sa sinasabi nating Ecclesia, we have a very specific term in the Quran. There is the term Ummah in the Quran. Now, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Bismillahirrahmanirrahim, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Sadaqallahul Azim. Which means, and so we made you a model people that you may be witnesses in regard to mankind, and that the Prophet would be a witness in regard to you. From that very specific verse, we look at the Muslim Ummah, itong tinatawag nating Ummah na justly balanced, scattered all over the world. There are at least about 1,800,000,000 Muslims right now, all over the world. Now, since we only have more than 5 billion human beings in the world, that is to say that there are at least in every 3 people of the world, bawat tatlo niyan, mayroong isa na Muslim. That's the ratio somehow. And right now, there are about at least 51 Muslim majority countries. And these are all members of the OIC. Stretching from Morocco down to Libya, to Tunisia, and of course to Egypt, to Saudi Arabia, hanggang dito po sa atin, sa Pakistan, pabawa hanggang sa Pilipinas po. That constitute the whole Ummah. Now, we do not have yung structural na organization na magkakaroon po tayo ng hierarchy. No, we do not have that in Islam. Every Muslim countries, of course, they have their own governments. But as Muslims, as Ummah, we believe that the Muslims as a whole belongs to that Ummah. The brotherhood that we have in Islam actually erases all the boundaries
yung international boundaries na sinasabi, yung sinasabi nating racial boundary, wala yan sa Islam. Every year, we have a practice that we go to the holy city in Mecca, which is originally Bethel, yung Baitullah na sinasabi namin ngayon, this is in modern Arabic. We go there every year, every month of Zulhijjah. Now is the month of Zulhijjah, for instance. This is the time for Hajj. So we go there, we gather. There are at least hindi bababa sa 2 milyon na tao na pinag-iipon sila sa isang lugar, sa isang panahon, sa isang malaking syudad. At their own expense, In fact, this is the miracle that Islam could claim, because there is no religion in the world which can gather people at their own expense na nanggaling po sa iba't ibang dako ng mundo, all dressed in pilgrim white. So, ang Islam po as a religion is looking at this very injunction. Yung sinabi ng Allah na, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, so that you will become witnesses with regards to the entire human race. That is, in fact, a responsibility which is given to the Muslims to witness with regards to the entire human race. Kasi ganun ang role ng mga Muslims. Being the bearer of the glad tidings, the job of every Muslim is to spread Islam all over the world. Yes, thank you. Salamat. Brother Eli? Palagay ko, i-rephrase ko yung tanong, Joseph, Sabi, kailangan ng iglesia, Ang paniwala ko, kailangan ng tao iglesia. Sa akin, ako'y naniniwala, bahagi ako ng iglesia ang sinasabi sa Biblia. Kasi ang sabi sa Biblia dun sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 6, ganito nakasulat. Ang mga hintil ay mga tagapagmana, mga kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangakong na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa mga kapatid, yung mga hintil, yung Gentile people outside Israel, kailangan maging kasangkap ng katawan. At yung katawan, unod 18 ng Kolosas, yun ang iglesia. Kung ikaw ay kasangkap ng katawan o bahagi ka ng katawan, ibig sabihin bahagi ka o kaanib ka ng iglesyang nasa Biblia. Kaya ako, meron akong doubt doon sa sinabi nitong ating kapatid na pastor na nakakatanda sa atin, na sila ay nagpaparehistro raw iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Palagay ko, hindi na sila marirehistro. Dahil meron ng more or less 20 denominations na nag-aaway-away ngayon sa Securities and Exchange Commission dahil doon sa pangalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya, siguro nahuli na si Tatang doon sa rehistro na yun. Pero ang masasabi ko, sa Biblia, kung pag-uusapan natin Biblia, ang iglesia ay kailangan nating saniban. Hindi basta kailangan, kundi kailangan nating saniban. Kailangan, we must be a part of the body of Christ, and the body of Christ is the church in the Bible. Ngayon, yung church in the Bible, o yung iglesia ang nasa Biblia, hindi ho yun yung lumitaw dito sa Pilipinas. Na sinasabi nung iba na 1914 may lumitaw sa Amerika nung early 1900, may lumitaw nung early 19th century o nung mid part of 19th century, mga 1847, may naglitaw ang mga iglesia dyan sa Amerika. Hindi ho yun ang tinutukoy ko na iglesia. Kundi yung iglesia ang lumitaw noong pang-unang siglo. During the 1st century AD, na nangaral si Kristo at mga apostol, yun po ang nakasulat sa Biblia. At yun hindi kailangang lumitaw uli sa Pilipinas. Ang kailangan sa Pilipinas, may lumitaw na mga tao na kikilala ron, sasampalataya ron, aanib doon, at i-embrace niya yung doctrines noon, nung nasa Biblia. Yun ang aming paniniwala sa, siguro, sa lahat po ng nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, na inilalagay nila ron, na may founder sila, ang founder is si ganon, sa amin no, siguro, rehistro namin pinakaiba sa lahat. Sapagkat doon, ay may kita point na hindi malalagay yung salitang kami founder. Kundi ang nakalagay doon, we are registering a society. We are not establishing a society, but we are just registering a society that was established by the prophecy of the Bible in the Philippines. At yun nga yung samahan ng mga kaanib, the members of the Church of God in Christ Jesus, the pillar and the ground of truth in the Philippines. Kaya po yun ang aming sinasampalatayanan na kung mangangaral tayo, ang ipangangaral natin yung nasa Biblia. Huwag tayo mag-iimbento ng sariling atin. Babasa ka, 16 na Roma. Tapos sasabihin mo, kayo yun. Balintunan sa katotohanan yun. Paano mo sasabihin yung Roma 16 na isinulat ni Pablo, year 67 AD? Pag binasa mo sa Pilipinas, sabihin mo, kayo yun. That's a big lie. That's bigger than their chapel. Di ba, no? Dahil sasabihin mo, kayo yun. Paano naging kayo yun? Hindi ka pa naiisip ng nanay mo, nakasulat na yun doon.
only it was written in Greek. Hindi pa lang naisasalin sa Pilipino. Pero nang maisalin sa Pilipino ang Biblia, early 1900 din, ano? Hindi pa rin sila tao. Pagkatapos babasahin mo during the 1990s, sasabihin mo, Iglesia ni Cristo o Iglesia ng Diyos, kami yun. Malaking kasinungalingan yan. Kami hindi namin kiniklaim kailan paman na kami yung iglesyang nababasa sa Biblia. The original church is in the Bible and we are members of that church. Maraming salamat, Brother Eli. At balik tayo. Iglesia, mayroong nagsasabing hindi naman partikular, ano po, ay pagka daw ba walang iglesia o walang relihiyon na sinamahan, pero gumagawa naman ng mabubuting gawa, hindi daw ba maliligtas? At anong iglesia ang dapat na aniban kung kailangan Ako na naman. So once again, mga kababayan, hindi po maliligtas ang hindi kaanib sa katawan ng Panginoong Kristo. Yan po'y napakahalaga sa banal na kasulatan. At katulad ng aking sinasangayunan, sinabi ng ating kapatid na Ginoong Soriano, hindi po maaaring lumitaw dito o saan mang lugar ang pagkakatatag ng isang iglesia, sapagkat when you use the word founder, ikaw ang nag-establish, hindi po yun sapagkat ito'y sasalangsang at sumasalangsang sa katuruan ng salita ng Panginoon na ang wika niya, ako ang magtatatag. At aling iglesia? Wala pong ibang iglesia tayong aaniban maliban sa iglesia na siyang itinatag ng Panginoong Kristo. Kaya dahil dito, tayo actually po ay iniaanib ng Diyos. At yan po yung mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, dito po sa Kabanatang 2 at 42 at 47, ay idinadagdag ng Panginoon sa iglesia yaong mga nangaliligtas. Kaya po, dahil dito, napakahalaga na tayo ay maging kaanib nung iglesia na ipinangaral ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, na sinasang-ayunan ko rin na sinabi ni kapatid na Ginoong Soriano na begotten of the Father. Ngunit kung mapapansin niyo po, ang Juan 1:18, siya'y tinawag na monogenes theos. At meron lang po kung babanggitin kaninang binanggit dito na sinabing witnesses. Alam niyo po sa Biblia, marami ding nag-aangkin na sila'y mga saksi. Sila po yung mga witnesses. Ngunit kung ating pong tutunghayan ang ugat ng ginamit na salita, dito po sa Aklat ng Mga Gawa 1:8, you shall be my witnesses, ang sabi ng Panginoon, yung cognate na martus, ang ginamit pong Greek term ay martureo. Ang ibig pong sabihin nito ay yaong mga nakasama niya, nakakitang personal, na nakita ang Panginoon. Ito po'y walang iba kundi ang mga apostol na itinalaga ng ating banal na Panginoon. Kaya po, hindi maaari na magkaroon ng bisa ang anumang pananalita, anumang galing ni De Los Reyes magsalita. Halimbawa, anumang galing ni Ginoong Soriano, anumang galing ng aming pag-Ingles, kung ang aming mga sinasabi ay walang sapat na katibayan na batayan galing sa banal na salita, ito po'y walang kabuluhan. Kaya po, ang kasagutan po natin, aling iglesia? Wala pong iba. Yun din po yung tinutukoy na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at yun po ang nasa banal na kasulatan. At yan po, narinig kong minsan sinabi ni Ginoong Soriano, dalawa ang may-ari, ang Ama at ang Anak. Kaya yung pong iglesia ng Diyos ay siya rin namang iglesia ni Kristo Jesus. Yan po ang aking maipapahayag, panandalian. Maraming salamat. At ngayon, Pastor Rilio. Gaya nga ho ng sinabi, lagi kami magkaayon tayo pati ni kapatid Soriano. Pagkat tunay na ebanghelyo lamang ang ating ipangangaral. Nang ako ay makabalik galing Amerika, pagkat ako po, hindi man yung tinatanong, ay sa US Air Force, nagsilbi bilang assistant chaplain. At doon po kami nag-training nito sa Fuller Theological Seminary sa Pasadena, California. Ngayon, nang ako ho ay makauwi rito, 1970, ginawa ko yung utos sa Ebanghelyo. Ipangaral ang Ebanghelyo ayon sa turo kung paano maliligtas ang isang tao at hahanguin ang ating Panginoon si Kristo sa kanyang kasalanan. Yan po ay binabasa ko sa mga tao sapagkat ako ho ay anak ng isang sakristan sa simbahang Romano. Alam ko ang in and out ng simbahang yan. Ngunit nang maunawaan ko ang katotohanan, ay iniwanan ko na yan at ipinangaral ko ito sa kapakinabangan ng maraming mga tao diyan sa bayan ng Pateros. At hindi lamang sa bayan ng Pateros, kundi sa probinsya ng Cavite, sapagkat ako isang Caviteño, nasa Pateros ako dahil doon ako nagkaroon ng kasama. Kaya mga kapatid, ang iglesia po yung napakamahalaga dahil sa
kinakailangan tayo mamalagi sa isang samahan na tumanggap ng naaayon sa process na itinuro ng ating Panginoong Kristo at ng mga apostol. Dumako tayo sa 2:38 ng mga gawa. Ang sabi ni Pedro, mangagsisi kayo at magsipagbautismo sa pangalan ni Kristo upang ipatawad sa inyo lahat ninyong mga kasalanan at pananawagan kayo ng Espiritu Santo na siyang magkakandili sa inyo at siyang mag-guide sa inyo sa lahat ng gawaing kabanalan sa kaluluwalhati ng Amang sumas mga langit. Kaya napakamahalaga po ang isang samahan na natitipon sa isang kapilya kung tawagin, sa isang church, sa isang chapel, sapagkat diyan tayo binabanal sa pagsasama-sama na sinasabi sa 10:25 ng Hebreo, huwag niyong kalilimutan o huwag niyong pababayaan ng pagkakatipon. Mag-aralan kayo sa isa't isa upang umunlad ang inyong pananampalataya. Kung kaya't ang bilin dito, kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos ng pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Hindi ako si Pablo, pero ako po'y ginawang ministro ng Diyos dito sa bayang itinalaga sa akin. Kaya hindi ho ako founder. Ako'y nautusan. Sumunod ako na kung paano ang mga apostol ay pinahayo, ganon din naman kami tumanggap bilang ministro. Ayun ho. Kaya meron hong mga samahan na walang pastor. Hindi raw kailangan ng pastor. Huwag. Sa 3:15 ho ng Jeremias sa Matandang Tipampa, nagbigay na ang Diyos ng pastor doon upang magkandili sa lahat ng susunod sa kautusan at katwiran ng Diyos upang sila'y maging matalino at banal. Maraming salamat. At Ustad? Maraming salamat po. There is a very specific ayah that pertains to this word din. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahi al-Islam. Sa isang talata po, sinabi rin, وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ الدِّينَ فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ganito po ang ibig sabihin nun. Inna dina indallahi al-Islam. Verily, the din for Allah is only Islam. وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ الدِّينَ فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whoever seeks a way of life or a deen other than Islam, it will never be accepted of him. And in the hereafter, he will be among the losers. Now we may ask, what is a deen? This word deen. The deen, the word deen in the technical term means the whole aspect of religion. Not only the belief. No, not only that. The whole system itself. Meaning the scientific structure, the political, the social, the economic, should all be based in that system ordained by God. This is what is in Islam. Kasi po, ang Islam as a way of life, hindi lang po naka-focus doon sa isang aspect ng spiritual aspect ng tao. No. We do not differentiate this spiritualism from the material aspect. Kaya nga, yun ang pagkakaiba ng Islam at ang Kristyanismo. While in Christianity, the church and state, iba yan. Sa Islam, no. That's a whole. In other words, yung scientific structure itself is basing all its injunctions from the Quran. The whole aspect of that. Ang Islam po, theocratic po ang kanyang sistema. Theocratic. Ganon din ang sistema ng mga religions in the past, like Judaism. That's originally theocratic. By God, for God, of God. Meaning the laws of God being implemented in a society. All the laws of God implemented in a society. In other words, that government, if it lives according to the injunctions of the Quran, meaning the word of God, that government is the government of God. That's why we believe that Islam is the government of God on earth. Why? Because the laws of God are implemented in the Muslim societies. Ganun po ang pagkakaiba natin. We do not focus simply on the spiritual aspect. No. Hindi po. The whole aspect. Kaya nga pagsabi roon na, Inna dina indallahi al-Islam, verily, the deen, the way of life for Islam, for Allah, is only Islam. Ibig sabihin, ang tatanggapin ng Allah, yung Islam lang. وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَ فَيُقْبَلَ مِنْهُ. Sabi ng Allah, if anyone desires a way of life or a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter, he will be among the losers. So makikita po natin ang malaki pong pagkakaiba nito. Dahil ang Islam, hindi po nakakonfine doon sa isang aspect. So if you will visit Muslim countries, makikita nyo, iba talaga. Ang sistema nila talaga iba. Why does women, whenever they go around the streets, are covered? Kasi pag nasa mga Muslim countries ka, nakikita mo yung mga babae naka-covered lahat. Sino nagturo sa kanila na gano'n ang gawin? It is in the Quran. Thank you. Maraming salamat, Ustad. At Brother Eli?
Alam nyo, nagkaisa-isa po ng sagot ang ating mga panelists na ang labas doon sa iglesia, hindi maliligtas, ano? Ang sagot ni Mr. John de los Reyes, ang sabi niya, isinulat ko, hindi maliligtas ang hindi kaanib sa katawan ni Kristo. At sinang-ayon na naman ng ating pastor dito. Ganoon naman sa Islam, na kung hindi ka doon sa Islam, you will be a loser, ano? Ako po'y tutol sa kanilang tatlo sa puntong ito. Dahil, paano nung wala pang Islam? Di wala bang taong naligtas noon? Paano nung hindi pa itinatayo ni Kristo ang iglesia? Hindi ba naligtas yung mga tao noon? Kaya maling sagot na sabihin mo na hindi maliligtas yung hindi kakaanib sa katawan ni Kristo. Alamin nyo, mayroon hong maliligtas sa Biblia na hindi man lang nakarinig ng katawan ni Kristo. Hindi man lang nakaanib sa iglesia. At yan po'y pinatutunayan dito sa banal na kasulatan. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng Biblia, sa Roma, Kapitulo 2, ito ang ating mababasa. Gusto ko pong basahin sandali ang talata. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat ng nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ang aariing ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso at pinatototohanan nito pati ng kanilang budhi at ang kanilang pag-iisip ay nagsusumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo. Alam nyo, kung meron hong mga tao na hindi narating ng pangangaral ng mga apostol, yung nabuhay dun sa mga panahong, yung tinatawag na Dark Ages, yung hindi man lang makapagbasa ng Biblia, ha? Paano sila sasabihin mong naanib sa iglesia? When they have not read any part of the scripture, hindi po ganun kalupitan Diyos. Ang Diyos po'y may pangako ng kaligtasan sa lahat ng sali ng lahi ng tao. At yan po'y sinasabi sa awit. Ngayon, ang sinasabi ko, particularly, yung hindi maliligtas na hindi kaanib sa iglesia, yung nakarinig ng iglesia at binaliwala. Kaya ng mga pastor ng born again ngayon daw sila, nasasabihin na di na kailangan na iglesia, hawak-hawak nila ang Biblia. Di, para nila sinasampal sa pagmumukha nila yung Biblia. Pero, para sabihin natin, ang hindi maaanib sa iglesia, walang kaligtasan, kagaya ng sinasabi na iglesia ni Kristo. Di, ibig sabihin, mula noong 1913 pababa, wala nang maliligtas na Pilipino kahit isa. Hindi ganun ang Diyos. Pakinggan nyo, sa awit. Salamat, Brother Eli. At bago po natin ibigay, pwedeng maraming asawa. I think po ang tanong na yan ay kailangan ng medyo mahaba-habang sagot. But of course, sa panandalian po, maaari nating sabihin na the law as pertains to the practice of polygyny is more of an exception rather than a rule. Ganun po yan. Totoong ginagawa ng mga Muslim yan, pero hindi naman po lahat. Ginagawa lang po yan sa mga kaso na kung halimbawa, if there is war, if there are calamities, if the ratio of women is higher compared to men, pwede yan. That is in order to give social justice to women. Ganun po yan. In other words, the law that pertains to the practice of polygyny, or the so-called polygamy, is governed by a specific injunction in the Quran. Hindi po naman totoo na yung sinasabi nilang, dahil sa amin pwede, at ginagawa po namin. Hindi po. Ako nga, hindi ko ginagawa yan. Now, you know, yes, this injunction that we have in the Quran is applied in very special cases. Okay, now comparatively, hindi ko na po gustong magbanggit ng comparative dyan dahil siyempre mayroon tayong masasagasaan along the way. But suffice it to say na sa Islam, ang batas po na yan ay strictly governed po. Hindi basta-basta dahil pwede sa'yo, hala, sige ka na lang. Hindi mo pa na-meet yung mga criteria. You have to be economically stable, you have to be mentally stable, and of course, there should be equity. Not necessarily equality kasi ang term doon hindi naman equality, equity.
yung halimbawa relationship, talking of relationship per se between the husband and wife, hindi pwede yung isa masyado nang nadadaganan, yung isa wala. Maging ano ka naman, hostisya, adala ang kailangan po dyan. Kaya ano yan. Now this is not a new law. This has been the law practiced by almost all the prophets in the past. Ganun po yan. And in fact, Prophet Moses, may the peace and blessings of Allah be upon him, was also practicing that. And I would say that it is not a sin against God, because that type of law, Prophet Moses was the one who received that law. And Prophet Moses, as we all know, ang asawa po niya hindi lang po isa, marami po. Maliban kay Sipora, mayroon pa siyang iba pong asawa. In other words, kung ang practice na yan ay kasalanan, hindi niya gagawin yan. The fact na ginawa niya, it shows na hindi nga kasalanan. And besides, that type of law is addressed to men. Address po yan sa lalaki, hindi po sa babae. Kaya nga sinabi doon, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Hindi po sinabing, thou shalt not covet thy neighbor's husband. Okay. Pabaliktad po. Thank you. Maraming ni Kristo. Ang Panginoong Kristo po ay walang binanggit per se sa kanyang mga labi na relihiyon, kundi nanggaling po sa mga apostol. At dito po sa Santiago at palasak na talatang kabisado na po halos ng lahat, ay yung relihiyon po na may katapatan sa Diyos at iwasan niya na siya'y marumihan sa mundong ito at dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. Yun po ang aking maipapahayag ayon sa Santiago 1:26 at 27. Okay, yung ating pong Pagka ho merong nagtatanong sa aking pangangaral, anong relihiyon ang dinadala ninyo? Ika ako, wala akong relihiyong masasabi sa inyo sapagkat ang tunay na relihiyon na siyang pag-uusapan si Kristo lamang. At yung turo ni Kristo ang relihiyon sapagkat yun ang makapagpapabalik sa atin mula sa kasalanan hanggang doon sa kabanalan. Amen. Okay, yung ating... Sa viewpoint po ng Islam, ang dinala po ni Isa al-Masih Ibn Maryam, kasi yan po ang tunay niyang pangalan, Isa al-Masih Ibn Maryam, hindi po Jesus Christ, hindi mo po siya Amerikano eh. Now, yung pong pananampalataya na dala niya ay Islam. Lahat po ng mga propeta, magmula kay Adam hanggang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, about 25 major prophets po yan. Isa lang po ang pananampalataya na dala nila, yung full submission to the will of God. Sa point of view ng Islam, yan po ang pananampalataya na dala ng lahat ng mga propeta po. Merong talata sa loob ng Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي من نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. Ang ibig pong sabihin nito, naniniwala po kami sa isang Diyos lang at ganun din sa inihayag po sa amin, yung pong Quran. Naniniwala kami sa inihayag doon kay Propeta Ibrahim, kay Ismail, kay Ishaq, kay Jacob, at doon sa mga asbat. Maraming salamat, Ustaz. Salamat po. Brother Eli? I've lost track ako eh. Hindi ko alam ang tanong. Anong relihiyon po ang ipinangaral ni Kristo? Kasi narinig ko kay Mr. John de los Reyes na wala raw sinabi si Kristo na relihiyon sa Biblia. Ako po tutol doon. Merong ipinangaral na relihiyon si Kristo. Kasi yung ipinangaral ng mga apostol, actually yun ang ipinangaral ni Kristo. The apostles are not speaking of themselves. They are speaking of what Jesus Christ had taught them. And in fact, they have written what the Lord has commanded them. Sa unang Korinto 14:37, kung iniisip ng sino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya lahat ng mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya mga apostol, hindi po nagsulat sa kanila gusto isulat. Ang isinulat nila, utos ng Diyos. Kaya nung isulat ni Santiago ang tunay na relihiyon sa 1:27 ng Santiago, inutusan po siya ni Kristo na isulat yon. Ayan, at ang tunay na relihiyon ang pinangaral ni Kristo, yung pong nasa Biblia. Yung nasa Biblia. Huwag pong sabihin ng kahit na sino na walang ipinangaral na relihiyon si Kristo. Meron. Ang relihiyon kasi ay pakikipag-ugnay sa Diyos. Okay. Sabi daw po, isa po itong galing kay Cora Cabael ng Paranaque, isang iglesia ni Kristo. Hindi daw po ba't iisa lang ang iglesia? Bakit iba-iba kayo ng sinasamahan? 1 minute po tayo ulit. Ang iglesia pong itinatag na Panginoon Kristo, bago po tayo doon, ay wala po akong sinasabi na walang ipinangaral na relihiyon ng Panginoon Kristo. Ang binanggit ko kanina ay per se, the word religion ay hindi lumabas sa bibig ng Panginoon.
sapagkat ako'y sang-ayon din sa sinabi ni Ginoong Soriano, sapagkat yan ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya makikinig po tayong maigi sa bawat sinasabi ng bawat isa. Sapagkat sa pakikinig, pag tayo nagkamali, mali na rin po ang ating maisasagot. Katulad po ng sinasabi sa Kawikaan, ang sino mang magsalita bago makinig, ito'y kahihiyan at kamangmangan sa kanya. Kaya po, aalamin muna natin kung ano sinasabi ng bawat isa. Ngayon dito po sa katanungan na lost track na rin po ako. Ano po yung katanungan, kapatid? Hindi daw po ba isa lang ang relihiyon? Bakit iba-iba kayo? Isa lang ang iglesia. Bakit daw iba-iba kayo ng sinasamahan? Kung sa iba-iba, alam niyo po kasi maraming mga taong mangangaral na ipinangangalandakan yung kanya-kanyang unawa at kanya-kanyang pahiwatig sa kanyang nababasa. They lean on their own understanding. Kaya pero kung tayo pong lahat, halimbawa si Ginoong Soriano, babasa ng Biblia. Okay. Thank you very much. Yung ating pong kasamang pastor? Ay, yun nga ho, ang tunay na binabanggit sa Ebanghelyo. Yun ang pakikiugnay ng tao sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun na ho ang relihiyon. Dapat nga po, isa lang talaga ang pananampalataya. In fact, God did not reveal different religions. He did not. He revealed only one religion. Since there is only one God, He revealed His message to all the prophets. Natural lang po na nagkakaroon ng chain of revelations. Ang mga propeta po, isa lang po ang pananampalataya na dala nila. Hanggang sa kahuli-hulihan po. Sa punto ng Islam, sinasabi namin na ang propeta lahat, ang pananampalataya nila ay Islam. Ang mga propeta na yun, hindi po sila nagkukontradict bawat isa. Ang problema po natin ngayon, siyempre marami nang magagaling, nag-organize na sila ng mga simbahan nila, mayroong galing sa Europe, may galing sa Amerika, may kung saan-saan galing, at mayroon ding magagaling na Pilipino, nakakagawa rin ng religion. Dito sa atin, maraming mga local churches na tinatayo ng mga kapwa natin Pilipino. But anyhow, kung ano po ang mga motivation nila, they are answerable for that to God. Sa punto ng Islam, there should be only one religion because God is one. And that His message from time immemorial hanggang po sa kahuli-hulihang mga propeta ay isa lang po yan. Hindi po nagkukontradik ang bawat isa. And so sa point of view ng Islam, all of these religions, all of these prophets preach one and the same religion. Thank you. Thank you, Brother Eli. Doon po sa bakit iisa relihiyon o bakit dumami relihiyon? Iisa lang po talaga ang relihiyon. Ang totoo, ang tunay na kahulugan ng relihiyon pakikipag-ugnay sa Diyos. From the Greek word threskia, religio, ang ibig sabihin muling pagtatali, muling pag-uugnay, muling pagrekonsilasyon. Yun ang brief na kahulugan ng relihiyon. Ngayon, iisa lang talaga, hindi naman nagturo ang Diyos ng tatlong relihiyon. Alam niyo kung bakit dumami? Kasi maraming mukhang pera, nagtayo na sarili na relihiyon. Ito nasabi sa Biblia. Ganito ang nakasulat. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Kaya makikita mo naman talaga na hindi nga relihiyong sa Diyos Dahil si Kristo nagmimilagro, namatay, mahirap. Ang mga nagtayo ng relihiyon ngayon, hindi pa namamatay, mayaman na. O, hindi ba? Kaya dumami relihiyon. Bakit dumami soft drinks? Maraming pera soft drinks Yun ang kahulugan nun. Kaya dumami relihiyon, maraming pagkakakitaan sa relihiyon. Maraming salamat, Brother Eli. At pero dito, kung sasagutin ko lang po dahil personal na question ito para sa inyong lingkod. Lahat po'y magsuri ng banal na salita ng Panginoon. At ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sa isang magandang pagkakataong ganito. Alam niyo po, ang magandang layunin na ating nawang pagkaisahan ay magsikilos tayo at magsisuri upang tayo'y marating sa pagkakaisa nang ayon sa aral tungo sa isang katawan at iisang pastor at iisang Panginoon at mawawala ng Soriano, mawawala ng De Los Reyes, kundi ang mamumuno ay ang Panginoon Jesucristo. Kaya po, nawa po sa tulong ng Panginoon, until then, ito po ang inyong kapatid, June De Los Reyes, nagpapasalamat sa Diyos at nawa po ipagpalain tayo ng Panginoon. Sa lahat po sa inyong lahat, pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Pastor Esteban Villos. Ganito po ang aking katanungan sa maraming mga sumasangguni sa akin. Tinatanong ko sa kanila, sa kanilang pagpapahayag o kaalaman ng Ebanghelyo, what is the unique commandment of Christ before He went up? Wala po nakakaalam. Ewan ko kung mayroong nakakaalam sa inyo. Maraming tinuro si Kristo, pero meron siyang unique, yung solong-solong unikong tinuro niya bago sa makay sa langit. Sa ikaw unlad ng ating pananampalataya at ikatitibay ng aking tayuan sa harapan ng Diyos. Ay, hindi nila alam. Ngayon, tinanong sa akin,
unique commandment of Christ, 5:39, nandiyon. Saliksikin ninyo ang aking mga kasulatan. Sa pagsasaliksik po nito, matututunan ninyong lahat kung ano ang hangad ng Diyos sa inyo. Kaya dito po lamang, yung salitang saliksikin. Search ye my scripture. Maraming salamat. At Ustad? Yes. Ako ngayon hindi na panelist. Ano na ako ngayon. As a host of this program, nagpapasalamat kami kay Brother John de los Reyes, kay Pastor, at saka kay Ustad. At saka nagpapasalamat din po ako sa inyong lahat na sumubaybay ngayong hapon. Ayoko lang maiwan sa ere yung sinabi ng kaibigan natin Pastor dito, na utos daw ni Kristong unique yung 5:39 of John. Ayoko maiwan sa ere po yon. Hindi po utos ni Kristo yon. Sa tamang salin ng Biblia, hindi po utos yon. Panunumbat ni Kristo yon sa mga Hudyo. Ang sabi niya, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, hindi nyo nalalaman ang mga yaon na nagpapatuto sa akin. Yun ho'y panunumbat. Tignan ninyo sa matatandang salin ng Biblia, hindi utos kundi panunumbat. Hanggang dito, pagpalain nawa tayo ng Panginoon, ang atin pong Bible quotation for the week is written in Isaiah chapter 43 verse 9. Ang sabi doon ay, ipagtanong ninyo, ang sabi ng Diyos, mabuti basahin ko na po, sandali ang talatang ito. Ito po ang sinasabi sa 43 verse 9 of the book of Isaiah. Ito po ang nakasulat. Mapisa ng lahat ng mga bansa at magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila ang makakapagpahayag nito at makakapagpakita sa amin ng mga dating bagay? Dalhin nila ang kanilang mga saksi upang sila'y mapatutuhanan o dinggin nila at magsabi katotohanan nga. Hindi po masama ang ginagawa natin ito. Ito'y batay sa utos ng Diyos. 43:9 of the book of Isaiah. Maraming salamat Brother Eli, at maraming salamat po sa inyong panunood, at hello sa Palomike family ng Cavite, and again, happy birthday Carol. Dan? Okay, thank you very much kay Mr. Ben Castro ng Ben Hogan Men's Boutique sa atin. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.